natin ang mga weather conditions na maaasahan natin sa mga susunod na oras. Si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST para sa Ulat Panahon. Salamat, Miss Cathy. Sa ating balita, patuloy na nagdadala ng mahihinang pagulan ang northeast monsoon sa Luzon. Particular na yan dito sa may Cagayan Valley at mga probinsya ng Aurora, Quezon, pati maging sa Bicol. Habang ang Eastern Visayas at buong Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahihina hanggang katamtamang pagulan o pagkidlat pagkulong. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms. Kaugnay na pag-iral ng northeast monsoon na bahagya namang humina, nasa ilalim pa rin ng gale warning ang northern at eastern seaboards ng Luzon at ang eastern seaboards ng Visayas. Kaya patuloy ang ating pag-aabiso na delikado po ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat ngayon hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin po ang mga pag-ulan dyan sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, dahil po yan sa mga kaulapang dulot ng wind convergence o yung pagsasalubong ng easterlies at northeasterlies. Inaasahan naman na hihina ang amihan this weekend at magdadala ang easterlies ng mainit na panahon sa darating na Sabado at Linggo. Wala rin anyang sama ng panahon na namomonitor ang Pag-asa sa susunod na 3 araw. Usaping astronomiya naman, mga kababayan, masasaksihan ang pagdaan ng Comet Pan-STARRS sa Northern Hemisphere simula ngayong gabi. Tumingin sa kanluran sa gawing direksyon ng palubog ng araw at kung walang kaulapang nakaharang, makikita nyo ang pagdaan ng Comet Pan-STARRS. Ayon sa mga reports, ito'y magiging isang bright comet at pwedeng makita kahit wala kang telescope. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration na NASA, pinangalanan nito mula sa isang telescope sa Hawaii na nakatuklas sa naturang kometa. Pero kung hindi nyo ito nakita ngayon, huwag mag-alala dahil by March 10, malapit na ito sa araw kung kailan ito magkakaroon ng long classic comet tail. So abangan natin yan. Sa ngayon, ipagpapatuloy natin ang paglilibot sa Pilipinas bilang paghahanda para sa nalalapit na bakasyon at ang ating destinasyon sa Camiguin Island. Dito matatagpuan ang isa sa mga pinaka-interesting na diving at snorkeling site sa mundo, ang Sunken Cemetery. Dati itong pantay ng Katarman, ang pinakaunang kapitolyo ng probinsya. Pero matapos ang pagsabog ng Mount Vulcan noong 1870s, lumubog ang naturang lugar at isa lamang ang ruins ng sinaunang Spanish Church ang makikita, bukod sa isang puting krus na pinagawa bilang tanda sa lumubog na sementeryo. Sa lagay naman ng panahon dyan sa may Camiguin Island, ayon sa Pag-asa, ang forecast temperature dito ngayong araw ay 24 to 32 degrees Celsius. Ayon pa kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, ang nabanggit na lugar ay makaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Pagdating ng bakasyon, Jack, na magiging adventure field ang inyong trip, sakaling itry yung mag-underwater adventure sa Sunken Cemetery na siyang isa sa mga katangi-tanging diving sites sa bansa. Kaya punta na sa Camiguin Island dahil it's more fun in the Philippines, lalo na pag maganda ang panahon. Kaya patuloy ang aming pagmomonitor dito mismo sa Pag-asa, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At bago ako magpaalam, nais kong batiin ang aming weatherman si Harry Bayona ng isang happy birthday. At yan po ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.